Ang paggawa ng claret sa isang kamakailang artikulo sa isa sa mga magazine, ipinakita ang teorya na ang White Dominic ay inilagay sa clarets. Ang pinakamahusay na paraan upang suriin ang puting manok ay ang pag-asawa ng isa na may stray na gumagawa ng mga itim na babae. Kung nasa dugo si Dominic, mabilis itong magpapakita. Sa katunayan ako ay may ibon na ipinadala sa akin, ang kargador na nagsasaad na mayroon siyang mga claret na walang tamang hitsura maliban sa puting kulay, hindi ito ang regular na kulay para sa isang claret, na iba sa anumang puti. Sinubukan ko sila sa mga single mating at wala akong nakitang isa sa kanila na isang tunay na claret. Ang mga unang sisiw na lumitaw ay nagpakita ng mga katangian ni Dominic kapag tumawid sa isang Shuffler hen. Nakakatuwang pansinin kung gaano karami ang nag-iisip na mayroon silang mga claret na naniniwalang nasa kanila ang totoong bagay dahil hindi nila alam na hindi nila alam. Sino mang nakakakilala sa manok ay maaaring sumubok sa ilang saglit na pag-sparring kung ito ay totoo o hindi. Iba ang laban ni clarets. Lumipad sila sa isang manok na walang tuka, nakatutok ang kanilang mga takong habang itinuturo ng isang dalubhasang estremador ang isang rapier. Ayaw nilang kagatin ang kanilang kalaban, gusto lang nilang sukatin ang distansya at patayin siya. Ang isang claret ay hindi maaaring gawa ng sintetiko. Marami ang tapat na naniniwala na nilikha nila ang Madigin fowl sa pamamagitan ng pagtawid sa madilim na kulay na pulang manok sa ilang paraan upang makakuha ng wine red na manok ngunit hindi sila gumagawa ng tunay na katangian ng pakikipaglaban ng claret. Ang mga clippers ay orihinal na 50% claret. Maging ang clippers, mula sa totoong clarets, ay maglalabas ng paminsan-minsang puti. Sa palagay ko, kakaunti ang clarets na nabubuhay ngayon at wala pang kalahating dosenang breeder ang nagmamay-ari ng purong claret, maliban na lang kung kamakailan lang ay nakuha nila ito mula sa isa sa kakaunting breeder ng totoong stock. Ang isang eksperto ay halos ang pakiramdam ng tunay na manok. Gaya ng sinasabi ng isang kilalang breeder, sila ay nagsasama-sama tulad ng isang accordion. Ang mga ito ay may matitigas na katawan, maraming balahibo, mahina ang mga manok maliban sa kapangyarihan ng binti at pakpak, ngunit magkaroon ng higit na sipa kaysa anumang bagay ang kanilang timbang, ay matalino, na pagtatanto na ang kanilang husay sa pagpatay ay nasa sipa na iyon at ang kanilang mga tuka ay pangunahing pinapakain ang kanilang sarili. Sila ay nanunood at nagkukunwari upang alisin ang kanilang kalaban sa posisyon, pagkatapos ay lumipad sa kanya upang punitin ang lahat ng hindi nagkakaroon ng stretch sa kanilang mga sarili, kung maaari. May mga extenuating circumstances na kadalasang dulot ng kanilang mga humahawak kung hindi nila naiintindihan ang kanilang paghawak. Ang kanilang katalinuhan ay napupunta sa bakuran ng mga brood. Sila ay mga aristokrate ng manok species. Bihira kang magkaroon ng isa na lalaban sa mga babae. Sila ay nagdaldal, nag-uusap at perpektong mga ginoo na may balahibo. Kung mayroon kang mga maluwag na manok na tumatakbo sa paligid ng mga kulungan, ang mga manok sa labas ay mananatili sa paligid ng bakuran na may isang claret cock sa loob nito. Ang ilan sa mga makalumang strain ay ang Burgess ng Feathered Tribe. Sa loob ng 4 na henerasyon, ang pamilya ng manunulat ng artikulong ito ay may utang at hinahangaan ang masiglang mga kabayo, aso, at ibon. Hanggang 100 taon na ang nakalilipas, isang ninuno ang nag-iingat ng game fowl sa kanyang mga alipin sa kanyang plantasyon. Kami ay isang pamilya ng mga abogado at mga politiko at mga gumagawa ng batas, ngunit ang pagkahumaling para sa masiglang mga manok ay tila nagpapatuloy sa tradisyonal na paraan. Mula sa pinakamalalim na pagsasaliksik, karanasan at pakikipag-ugnayan sa ganitong uri ng mga aristokrate ng lahat ng larong manok, sa palagay ng manunulat na ito, na syempre ay maaaring may maliit na halaga, ang clarets, kahit na inaakalang ginawa ng hindi sinasadya, ay lubos na inihanda upang makagawa ng pinakadakilang lahat ng modernong manok.